Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor nating low pressure area na nasa eastern section ng Surigao City. At apektado rin po naman yung western section ng ating bansa ng southwest monsoon. Ito nga pong low pressure area ayon sa ating European Center medyo bumaba nga yung tsansa na mag-develop bilang isang bagyo. Pero hindi pa rin po natin inaalis yung posibilidad na magbago pa ito dahil nga medyo may kalayuan pa sa kalupaan. Posibleng tumama ito sa may parte ng Bicol region kung hindi nga magbabago at ang exit point pa rin po nito ay sa Mindoro provinces. At pagdating ka sa may West Philippine Sea, dito nga ay posibleng intensify ito bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Dalawang klase po senaryo yan kaya antabayan na po natin dahil nga dito sa posibleng sama ng panahon na ito na makakaapekto nga sa may parte ng Visayas, Bicol region hanggang sa parte po yan ng Metro Manila. Apektado nga po ng low pressure area itong Eastern Visayas, Caraga, Davao region, Catanduanes, Albay and Sorsogon. Habang ang southwest monsoon naman o yung habagat, apektado po niya ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, and Palawan. Habang ang Metro Manila naman, expected natin dyan yung localized thunderstorm. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, possible nga po by tomorrow, June 29, so expected na nga po natin by June 29 ng alas 8 ng umaga. Ito po ay yung pinakasentro po niyan ay mas malapit dito nga po sa may Eastern Visayas. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, tuloy-tuloy na nga po makakaranas ng pag-ulan ang parte nga ng Visayas at ng Bicol region. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, tuloy-tuloy po makakaranas ng pag-ulan ng parte ng Visayas at Bicol region, including Mindoro provinces, Palawan at ang parte na po ng Metro Manila. Pagdating naman po ng June 30, so expected na nga po natin na medyo mabagal yung pagkilos nitong low pressure area at tuloy-tuloy po ito magpapaulan sa Visayas, Bicol region, Mindoro provinces, kasama na rin po ang eastern section ng Central Luzon at Northern Luzon. Pagdating po ng alas 8 ng umaga ng June 30, yung pinakasentro po niyan ay nasa parte nga po ng Sorsogon. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng June 30, ito nga po ay nandito na sa may parte ng Mindoro provinces at nagpapaulan na nga po yan dyan. At pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng June 30, so expected natin yan, nandito pa rin po yan sa parte ng Mindoro provinces at asahan natin magpapaulan po yan sa Palawan, Metro Manila, Bicol region at ilang bahagi ng eastern section ng Luzon. Pagdating naman po ng July 1, ito po ay nandito na nga sa may coastal water ng Mindoro provinces at dito nga po ay posibleng mag-develop ito bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng July 1, ito po ay nasa West Philippine Sea at patuloy nitong papalakasin naman o hatakin ito yung habagat na magpapaulan nga po sa ating bansa. Pagdating naman po ng July 2, nasa may West Philippine Sea pa rin po yan at patuloy po yan na lumalakas pa at hinahatak po niyan yung habagat na magpapaulan po sa ating bansa. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng July 2, ito po ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at habagat na po ang patuloy na makakaapekto sa ating bansa. Pagdating naman ng July 3, may mga tsansa ng pagulan sa western section ng ating bansa. Pagdating po ng gabi ng July 3, sa may parte po ng Metro Manila, Mindoro provinces, sa western section ng Visayas ay magkakaroon ng mga mahina at katamtamang pagulan. By July 4, magiging maayos na po ang lagay ng ating panahon. May mga tsansa po tayo ng mga pagulan pagdating po ng gabi. By July 6, dito nga po makikita natin by July 6, kukunti na po yung mga pag-ulan at magiging maayos at maganda ng lagay ng panahon. Pero sa gabi, asahan nga po natin yung mga tsansa
ng pag-ulan dahil po sa habagat. Pagdating naman po ng July 6 at July 6 ng gabi, expected na nga po natin na may mga tsansa ng pag-ulan sa gabi at magiging maayos na ang lagay ng panahon sa umaga. Pagdating naman po ng July 7, dito kung mapapansin natin, no, merong ang humahatak na malakas na bagyo dito nga po, no, sa may parte ng eastern section ng Mindanao at ng Visayas na posibleng magdulot nga po yun ng pag-ulan. Ito po ay posibleng maging isang super typhoon pero mababa naman ang tsansa nito na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At nasa sobrang baba ng tsansa na ito'y pumasok sa ating par. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan, bagamat hindi yan papasok sa ating bansa, hahatak naman po yan ng habagat na magpapaulan sa ating bansa. Pero again, inuulit natin since malayo pa po yan at hanggang July, July 8, malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan lalo kung magkakaroon ng high pressure area sa parte ng karagatan ng Japan. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.